confident kami na mapapawalang sala si Tatay Digong. He will have a better chance na earlier magdidesisyon ang RTC. Yan ang kinakatakutan ng kalaban ni Tatay Digong. Attorney, dako naman po tayo doon sa isang taon na po ang lumipas, magmula na po, after po nung illegal nga po na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po masasabi po ninyo dito, Attorney? Supreme Court, Korte Suprema, end it. End the division of the Filipinos. May mga matatalinong Pinklawan, may matatalinong Dilawan, may mga matalinong DDS, may mga matalinong PBBM supporters. But the Supreme Court has to put an end to that particular issue, whether or not the arrest of former President Duterte and bringing him to The Hague without passing through local court is in order or in accordance with the Philippine Constitution. Did it follow the basic human rights of Tatay Digong, the right to due process? Ganun lang ba ang buhay ng Pilipino? Pwedeng ibigay sa mga dayuhan para doon litisin? Po, sir, ano naman po masasabi ninyo dito na parang tila mas importante pa sa palasyo yung issue ng EJK kumpara doon sa karapatan ng ating kababayan na isang Pilipino na nandun sa isang bansa, dayuhang bansa po, Attorney? Personally, no, all I can say, no, yung issue na sinasabi nilang EJK, there is no national policy, no, during the time of President Duterte na naging polisiya niya pang-nasyonal na patayin ang mga drug pusher o drug addict. There is no such national policy on his part. Hindi rin natin mapagkakaila that there were deaths that happened. There were killings that happened. There were assassinations that happened. But hindi natin maituturo kung sino yung pumapatay at kung may involvement ba yung gobyerno. Now, why do I say this? No. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nung administrasyon niya, yung ating mga BJMP, Bureau of Jail Management Penology, na mga prisons, puno, mga 70 to 80%, no? I may be wrong, no? But my estimate is 70 to 80% of our jails drug-related. May relasyon sa illegal drugs. Punong-puno yung mga kulungan. Buhay naman yung mga taong yan eh. Kasi it is a national policy na patayin ang drug pusher at drug addict. Dapat hindi yan kinulong. Dapat patay yung mga bilanggo na yan. There would have been mass killings, but there was none because the killings cannot be attributed to a national order by President Duterte. It could have been done by men in uniform or by the syndicates na takot sila na mabuking o malaman ni President Duterte yung kanilang involvement sa sindikato. Pinapatay nila yung kanilang runner o yung kanilang mga contact sa underworld. Hindi ba natin inimbestigahan yan? Siyempre, matatakot yung kung may mga corrupt na pulis o sundalo na yumaman sila dahil hindi sila satisfied sa kanilang regular na sahod. Gusto magpayaman as protector. Binibigyan sila ng protection money. Nung pagpasok ni Pangulong Duterte, di kinabahan sila kasi merong strong campaign against illegal drugs. Baka ituro sila. Anong gagawin nila? It is really possible na sila yung nagpapatay. But there was no order from the President na patayin ang drug lords, drug pushers, or
yung mga addicts because punong-puno nga yung mga kulungan ng mga preso na drug-related. Yan yung aking obserbasyon. Now, regarding sa priorities ng government natin, dapat lang naman imbestigahan ang EJK because it is wrong. It is inhuman na papatay without the law allowing it, and it is inhuman, illegal na magbibigay ka ng hustisya without due process. So, our Philippine government should exert effort to investigate EJKs that happened during the time of former President Duterte, and even EJKs that continues to happen. Now, yung pinaka-question lang naman sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, bakit hindi dito sa Pilipinas pinailan ng kaso at bakit hindi dito ilitis si Pangulong Duterte sa harap ng mga Pilipino? Because dito nangyari ang mga EJKs at kung siya'y tinuturo na mastermind, dito siya litisin sa ating sariling bansa. Lalo na hindi naman natin masasabi na iwa-whitewash yan kasi hindi naman sila magkaibigan ni Pangulong Marcos who has the control over the DOJ, over the NBI, over the PNP, over the military. There would be a fair proceeding pag dito sa Pilipinas. Because wala talagang karapatan ang ICC at jurisdiction over the person of former President Duterte dahil nag-pull out na nga yung Pilipinas sa kasunduan to be part of the ICC, and the ICC prosecution failed to initiate the case within 1 year as required by their own rules. So what is my point? Am I saying that former President Duterte is innocent of the charges? Under the Philippine Constitution, he is presumed to be innocent until proven guilty. Does it mean na hindi na imbestigahan si Tatay Digong? No. He should be investigated. But the one that should investigate him and prosecute him and judge him, dapat ang ating kapulisan, ang ating NBI, ang ating DOJ, ang ating korte, yung dapat manungkulan at maghanap ng ebidensya at maghatol sa kanya kung talagang may kinalaman siya sa sinasabing EJK. Yan po ang aking posisyon. Opo. Attorney, ano naman po masasabi niyo doon sa sinabi ni former President Rodrigo Duterte na I have now accepted my fate and I realize I could die in prison po, Attorney? Nung unang nakin narinig na dinakip siya at planong dalhin sa ICC, pumasok na yan sa isip ko, hindi na makakalabas si Tatay Digong dahil hindi sa rason na mahatulan siyang guilty dahil hindi niya matatapos ang kaso dahil sa kanyang edad at dahil siya ay sakitin. Imagine nyo if there is an allegation na thousands yung victims. Yung tanong ko, how many yung magiging complainants, complaining families? How many yung magiging witness per case? Marami yan. At tanong rin, how many rin yung mga inaakusahan na interconnected yung mga kaso nila sa isa't isa? O dinama yung pangalan ni Senator Bato de la Rosa, dinama yung pangalan ni Senator Bongo, dinama yung pangalan ng mga kapulisan natin. Hindi magkakahatol ang korte habang hindi ma-interconnect yung mga kanilang involvement, kanilang alleged na partisipasyon
matatagalan. At paulit-ulit yan. Hindi pwede na yung testigo, kung merong common na testigo, pwede yan pabalik-balikin per individual case. At ilan rin kaya yung magiging testigo for the defense? At magkakaroon ba ng hearing every day? Or the hearing will be every month? Or yung sa experience natin ngayon, every 2 months? So sa tingin nyo, with the number of personalities involved at sa edad ni Tatay Digong, do you think he will live forever to finish the case? Yan yung problema. At yan yung strategy na sa aking isip, gusto ng mga kalaban ni former President Duterte na itapon siya sa ibang bansa para hindi na siya makauwi, makukulong siya sa natitirang panahon ng kanyang buhay at doon na siya mamatay. It is part of a strategy because pag dito sa Pilipinas yung hearing, yung complaint, there's a chance that the DOJ will acquit him sa umpisa pa lang kung kulang ang ebidensya, kung walang direct evidence linking him. Second, granting merong enough evidence na iakyat yung kaso sa RTC, no? Considering na hindi naman to corruption case, no? There's a possibility bigyan siya ng karapatang magpiyansa. Habang dinidinig ang kaso, nasa labas siya. Yan yung ayaw na ayaw ng mga kalaban niya. And third, pag dito sa Pilipinas, because we believe na yung sa justice system natin nagsasabi na kailangan i-prove nila beyond reasonable doubt para to convict him, there's a chance may tinatawag tayong demurrer to evidence na pagpresenta pa lang at pagkatapos magpresenta ng testigo at ng ebidensya ng prosecution, sasabihin ng depensa, hindi na kami magpipresenta ng aming witnesses. You rule based on the evidence of the prosecution. Shortcut yan, demurrer to evidence. At confident kami na mapapawalang sala si Tatay Digong. He will have a better chance na earlier magdidesisyon ang RTC. Yan ang kinakatakutan ng kalaban ni Tatay Digong kasi he is the leader of the opposition sa kay Pangulong Marcos. Habang nandito siya, merong tatakbuhan ang tao, no? Na father figure, opposition figure. At you must remember, nung pagbaba niya sa pwesto, he has a very high rating, no? Trust rating. At maraming nagmamahal sa kanya. Kaya yung nangyari sa kanya ngayon, this was planned. This was a strategy. And those who planned it and strategized it were willing to face the consequence. At yung consequence, yun nga, talagang masama ang loob ng mga supporters ni Tatay Digong. But they are willing to face it. Why are they willing to face it? Because they're in control of the military and the police. Pag yung mga supporters ni Tatay Digong ay gumalaw sa labas ng batas, uhulihin, kakasuhan at makukulong. Yan po ang realidad kasi wala sa posisyon tayo, no? Yung mga supporters ni Tatay Digong. Opo, at least malinaw po dyan sa issue na yan, attorney. Pero balikan ko lang po yung sa issue po ng petrolyo kasi isa po sa mga produkto na posible po magmahal ay yung bigas. Yun po yung sinabi po ng Department of Agriculture. Sa tingin po ninyo, attorney, magiging mas mahirap pa po yung buhay ng ordinaryong Pilipino sa mga susunod na araw po, attorney? Hindi lang ang bigas ang tataas. You must remember that goods, yung mga pagkain, mga produkto, mga grab taxi,
yung mga taxi, Grab delivery, Food Panda, lahat gumagamit ng gasolina, no, ng oil. Pag tumaas yan, ipapass on nila yan sa consumers. Yung mga traders, the traders will be forced to increase the prices kasi may transport cost. It does not mean na yung mga farmers ay kikita ng malaki. Sa ngayon po, before the oil crisis, kawawa yung farmers natin. Binibili sa kanila ng traders yung kanilang mga produkto ng mura. Yung farmers kawawa. Kahit tumaas yung presyo ng mga bilihin sa merkado, yung farmers natin pa rin hindi yayaman. Kasi yung mayaman, whether in normal times and in abnormal times such as today, mga traders, and government is not doing anything to cure that reality. Bakit? Kasi kung may corruption, dumadaan rin yan sa traders. Sino ba hindi naman yung corruption manggagaling na kukunin mo yung pera sa government funds. That's not how corruption happens. It will come from the private sector. How? Bigyan mo ng pabor yung private sector na ng permit, bigyan mo ng license o may arrangement kayo, di bibigyan ng private sector ng pera yung taga-gobyerno, pera na hindi galing sa kaban ng bayan. Kaya yung mga ibang politiko, nilalagay nila sa utak nila, malinis yung konsensya namin. Hindi kami nagnanakaw sa kaban ng bayan. Tama yon. Pero tama ba ginagawa nila pag tumatanggap sila ng pera sa private sector? Corruption pa rin yun. Yun yung nailagay na sa utak ng mga politiko kasi nga hindi ako nagnanakaw kasi yung pera nga nasa treasury, hindi ko yan kinukuha. Yung nagbibigay sa kanila ng pera, middleman, traders, contractors. Opo. Magising na ang Pilipino. Niloloko lang tayo. But kasalanan rin natin. Binoboto nyo pa rin eh. Pabalik-balik yung mga pangalan ng binoboto nyo eh. Ba't hindi nyo nilagay dyan Attorney Hinlo? Attorney Torion? Pastor Kibuloy? Jimmy Bondok? Vic Rodriguez? Attorney Lambino? O Philip Salvador? Yan yung yan yung reality natin. Paulit-ulit. Meron diyang mga personality, pasikat lang. No to corruption, no corruption. Pero tanungin nyo, anong plano nyo sa ekonomiya ng bansa? Mag-aaral pa. Opo. Attorney, siguro pang huling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nanonood dito sa ating programa, Attorney. Binabalik ko every time I guest, no, na nagiging guest ako sa SMNI, yung democratic process natin nagtuturo sa atin sa 2028 election. Kahit popular ang ating pambato o magiging pambato at yung magiging mga senador niya, kung hindi natin maayos ang vote counting machine na issue at hindi tayo babalik sa manual counting, hindi natin alam kung yung totoong bilang ay mangyayari. That's why I would like to remind everybody, dapat magkampanya tayo na yung bilangan sa 2028 election should be manual at the precinct level. Then pwede ng yung transmission electronic. We have to work within the democratic process kasi alam nyo naman, pag nagpanawagan kayo outside the democratic process, kawawa tayo. Ikukulong tayo ng ayaw umalis sa mga pwesto nila. Salamat po.